mapagpalang umaga po sa bawat isa. At purihin po ang Panginoon sa araw na ito, sa umagang ito. At tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At malinaw pong naririnig naman ng aking boses po. Mag-comment nga po ng maayos. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Malinaw naman po natin naririnig. Amen. Salamat sa Panginoon at napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa at tayo po ay magsisimula na sa ating morning devotion. Pero bago yun, iaral muna po tayo na bago yun tayo muna po ay magpuri sa Panginoon. Amen. Salamat. Malinaw naman daw. Salamat sa Panginoon at bago tayo tumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna po ay magpuri sa Panginoon at manalangin. Ang awit po na aming aawitin ay tunay na kapayapaan. Bagamat sa bansang Pilipinas ay mayroon tayong sakuna sa mga kababayan natin, ngunit palakasin po sila ng Panginoon at ng banal na Espiritu. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah, purihin tayo Panginoon. Tayo po ay umawit.
po ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Meron man kaming kabagabagan sa umagang ito, sa mga aming pinagdadaanan. Ngunit, Panginoon, tapat kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala kaming ibang mahihiling, Panginoon, kundi sa piling niyo, Panginoon, kami ay magkakaroon ng kapayapaan. Dalangin ko, Panginoon, sa aming mga kababayan dyan sa Pilipinas na nakakaranas, Panginoon, ng matinding bagyo, at sa mga aming mga kapatid na ito sa Taiwan na nakakaranas, Panginoon, ng pansari-sariling, Panginoon, na panghihina, mga pinagdadaanan, Panginoon. Tulungan niyo po sila, palaksin sila ng banal na Espiritu. Sa umagang ito, Panginoon, ngayong araw na ito, karoon sila ng panibagong kalakasan na nagmumula sa inyo. Padalangin namin, Panginoon, sa umagang aming pag-aaralan, Panginoon, bagamat kayo ay may mensahe sa amin, tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Maglaan kami, Panginoon, ng paggalang, Panginoon, sa platform na ito. Maglaan kami, Panginoon, ng respeto sa platform na ito, at kayo po, Panginoon, yung patuloy na maitaas. Nagpapala ko po, Panginoon, lahat makikinig at gagamitin pa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa devotion na ito. Maraming salamat, Panginoon, kaya sa inyo po namin tinataas ang papuri at parangal at pagsamba. Tayong pangalan ng Jesus, Amen. Salamat sa Panginoon, at tulungan tayo ng Panginoon higit sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Ngunit mayroong binigay sa atin ang mensahe ang Panginoon nung kami ay naatasan ng aming pastor, Pastor Jonald. Bago po pala yun, narito po pala tayo sa DFC Kushan dito sa may Yongkang, sa pamumuno po ng Pastor Jonald. At ang mensahe sa atin ng Panginoon ay matutunghayan natin sa Tito chapter 2. Sa Tito chapter 2, verse 11 to 12. Manin po at medyo maano yung kamay ko. Sa Tito chapter 2, verse 11 to 12. Sabi po dito ay, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Sa 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Purihin ang salita ng Panginoon, bagamat alam natin, kung maikling introduction lamang po, ang sulat kay Tito ay naisulat ni Apostol Pablo sa lingkod ng Diyos kay Tito para puntahan at turuan yung mga mananampalataya sa isla ng Creta. At doon sa isla ng Creta, mayroon mga mananampalataya na tinatawag na mga tagasunod ng Panginoon at mga nagtuturo na sa ebanghelyo ng salita ng Diyos, ngunit taliwas sa kanilang pamumuhay. At gustong ituro ni Apostol Pablo sa mensahe niya kay Tito na hindi lang tamang doktrina dapat yung ituro natin, kundi makita din dapat sa atin, sa ating buhay, yung ating itinuturo. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo kay Tito. Ngayon yung instruction na sulat ni Apostol Pablo, ito ay isang direct na sulat sa lingkod ng Diyos kay Tito na dapat niyang gawin. Kung mababasa po natin sa chapter 1, may tinuturo dito ang Apostol Pablo patungkol sa Panginoong Hesus. At sa chapter 2 naman, dito nga itong ating pinag-aaralan, na kailangan sa ating itinuturo sa lingkod ng mga bilang lingkod ng Diyos, kagaya ng sitwasyon sa
isla ng Creta ay kailangan nakikita sa ating pamumuhay. Nagiging align sa ating pamumuhay. At dito sa chapter 2 verse 11, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Alam po natin yon yung sa Genesis, di na po natin babasahin kasi kakaunti yung ating oras. Chapter 3, nagkaroon ng pagbagsak, the fall of man. Nagkaroon ng pagbagsak yung tao sa pamamagitan ng pagsuway nila sa kalooban at utos ng Panginoon. Kaya tunay nga po, sinasabi dito na sa pamamagitan ng isang tao, which is si Adan, nagkaroon ng bisa yung kasalanan sa mga tao. At sabi dito, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay naihayag na sa lahat ng tao. Ang sabi dito, naihayag na sa lahat ng tao. Dahil sa isang tao na nagkasala, which is si Adan, dumating ang Panginoong Hesus. Dahil din sa isang tao, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nagkaroon ng kaligtasan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 15. Sabi dito, inihimay lang po natin, pero ang talagang tatalakayin natin ay yung chapter 12. Sa Roma chapter 5 verse 15, ang sabi dito ay ganito. Ang salita ng Diyos po ang aming salin. Sabi dito, sa Roma chapter 5 verse 15. Kung gusto niyo pong basahin yung buong konteksto nito, magsisimula po ito sa chapter 12. Si Adan at si Kristo yung headings. Pero ito lang po tayo magsisimula sa chapter 5 verse 15. Sabi dito, pero magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan, pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos nang dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Kristo. Itong binabasa natin, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan ay naihayag na sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoong Diyos. At dahil doon, malinaw na nakukuha niyo po yung mensahe. At dahil doon, sabi sa akin na sulat, ang pagkaalam natin sa kaligtasan at sa biyaya ng Diyos ang nagbibigay kapangyarihan sa atin na makaiwas sa makamundong gawain at tumutulong sa atin na makakilos ng may kabanalan sa mata ng Panginoon. Dahil dun sa natanggap nating pagpapala o kaligtasan o biyaya ng Diyos, ito ay inano naman sa atin na dapat, yung gustong sabihin ni Apostol Pablo kay Tito, na dapat ipamuhay din natin yung natanggap natin na kaligtasan. Ito ay responsibilidad ng bawat mananampalataya dahil sabi nga, isa tayong panoorin. Ito ay responsibilidad ng bawat mananampalataya na bilang Kristiyano na ipamuhay ang ating mga pinag-aaralan ang natanggap nating kaligtasan. So isa tong responsibilidad at isang malaking tulong sa atin yung platform na ito, kagaya ng pag-aaral ng salita ng Diyos na umaga pa lang, bagamat kailangan mayroon tayong individual na devotion. Pero dito napakabuti ng Panginoon sa katawan ng Pastor Paul na pinagpapatuloy. Ngayon dadako tayo dito sa chapter 12. At ito po yung ating tututukan. Kasi yung gustong sabihin ni Apostol Pablo dito sa lugar sa isla ng Creta, sa mga mananampalataya doon, which is minsan nakikitaan natin sa panahon ngayon ay ganito. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Sa panahon ngayon, pagka pinag-usapan natin yung
pamumuhay na may takot sa Diyos, o sinasabi kasi dito ay maka-Diyos, parang gusto ko na lang tawanan ng mundo. Parang tingin sa iyo ay parang kang nababaliw o parang kang napapraning sa salita ng Diyos, sa termino ng mundo. Pero ang magandang sa atin na tayo ay nakaunawa na sa salita ng Panginoon, tigit lalo na ipapamuhay natin. Sabi dito, ito ang nagtuturo sa atin. Bibigyan daan po natin yung praise na ito. Ito ang nagtuturo sa atin. Ibig sabihin, nagtuturo continually. Sabi ng salita ng Diyos, kung patuloy tayong susunod sa utos niya, totoo nga na tayo ay mga tagasunod niya. At wag naman po sana na maging walang kabuluhan yung ating paggising sa umaga tapos hindi tayo nababago sa pamamagitan ng platform na ito o kung ano pa man na nagiging devotion natin. Kasi kailangan po talaga, kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Tito, na maipamuhay natin ng maayos kasi isa tayong panoorin. Una ng Diyos at ng mga tao. Sabi dito, ito ang nagtuturo sa ating talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kung babasahin po natin yung Colossus, wala na lang po tayong oras. Dati, namumuhay tayo sa ganun. Pero sabi kasi dito, sa Korinto, magbasa tayo ng talata. Sa Korinto, 2 Korinto chapter 3 verse 18. Sinasabi dito. 2 Korinto chapter 3 verse 18. Sabi dito, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, sabi dito, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, na siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging tulad niya. Sabi dito, ang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. Sa isang buong taon po, meron tayong 360 days. At sa isang araw, meron tayong 24 hours. Marahil, nung nakaraang taon, meron kang mga struggle o minsan hindi ka nakakasunod ng maayos sa Panginoon. Pero sa palagay ko naman po, sabi ng salita ng Diyos, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad na. Unti-unti. So, sa palagay ko naman po, mas pasensyoso ka ngayon kaysa kumpara nung nakaraang taon. Kung talagang kumikilos yung salita ng Diyos sa atin, yun po ba, nakukuha niyo po yung mensahe. Ang sabi dito, binabago kasi tayo ng unti-unti. Kung nakaraan taon ay madami kang pagbagsak, marami kang pagtalikod sa Panginoon, marami kang nagawang pagkakamali sa Panginoon at di rin po ako exempted doon. Sa palagay ko naman, kung talagang nagiging mabisa yung salita ng Diyos sa atin, sabi doon, unti-unting bumabago sa atin. Sabi ng nag-comment, binabago tayo araw-araw. Sa palagay ko naman po, nagkakaroon ng epekto yon. Mas lumalapit o nagiging kawangis ka ngayong taon kumpara nung nakaraang taon. Hindi po pabaliktad yon na kung nang nakaraang taon hindi ka mainitin ang ulo, ngayon parang mainitin na yung ulo mo. Hindi po ganun yung salita ng Diyos. Kasi sabi doon, unti-unti tayong binabago para maging kawangis niya. At salamat dito sa ito po ay nagdaos na ng ilang anibersaryo, Pastor? Itong pag-aaral ng salita ng Diyos. 8, kung di ako nagkakamali. 8 siguro po, or 7.
Sa palagay ko naman, yung mga na tututunan natin o na napapakinggan natin sa salita ng Diyos, marahil ma-absorb natin sa Espiritu. At salamat sa Panginoon, balik po tayo sa ating pinag-aaral. Sabi, ito ang nagtuturo sa ating talikuran, ang kasamaan at makamundong pagnanasa. So ito, kasi ngayon, sa panahon ngayon, mahirap nang tukuyin yung Kristiyano. Kasi maraming parang nagiging kawangis na ng mundo. Pero sabi dito, 1 Peter chapter 1, verse 14. Magsanay daw tayo sa kabanalan. Sabi dito, 1 Peter chapter 1, verse 14 to 15. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, sabi dito, bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masamang hilig ninyo noon. Hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoon. So wag na nating balikan. Sabi dito, bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masamang hilig. Lahat po tayo, bago tayo makakilala, isa na rin po ako doon, hindi po ako exempted. May mga roon tayong masasamang hilig. Ninyo noon, hindi pa kayo nakakilala. Sabi dito, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakamadal din kayo sa lahat ng ginagawa nyo. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil ako ay banal. Tinatawag tayo ng Diyos na magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa. Ang sabi dun sa ating pinag-aaralan, ito ang magtuturo sa ating talikuran, ang kasamaan at makamundong pagnanasa gaya ng kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. So madami pa sana tayong pwedeng talakayan pero ito lang yung kinuha ko. Ang sabi dito, banal ang Diyos na tumawag sa atin. Ang Panginoong Diyos ay walang kapintasan pagdating sa ganung klase ng aspeto at ganun din nawa sana tayo kasi sabi dun sa ating binasa ay binabago tayo araw-araw, unti-unting bumabago sa atin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon po. At sabi pa dito, bagamat kulang po ang ating oras, sa Efeso chapter 5 verse 15 to 17. Ito naman yung sinasabi. Efeso chapter 5. Efeso chapter 5 verse 15 to 17. Sabi dito, kasi dun sa ating pinag-aaralan, sabi sa Tito, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos. Sabi dito sa 15, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. So accurate po ito sa ating pinag-aaralan na utos ng Apostol Pablo sa lingkod ng Diyos kay Tito na sabihin sa mga taga-Kreta yung suliranin ng isang iglesia na ganito. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng mga marurunong at nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Sabi dito sa 16, huwag din yung sayangin ang panahon nyo, gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil marami ang gumagawa ng masama sa panahong ito. Accurate din po ito sa ating pinag-aaralan na sabi dito, mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos. Kasi marami daw ang gumagawa ng masama sa panahong ito. At sa last verse 17, huwag kayong magpakamangmang kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin nyo. Nung nakaraan taon, kagaya ng nasabi ko kanina, ay marahil mayroong kang pagbagsak sa mga pagbagsak na gawang pagkakamali sa Panginoon. At sabi doon sa ating binabasa, unti-unti na bumabago sa atin. Hindi po pwede na tumatagal tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos o paglilingkod sa Kanya na
hindi tayo nababago. At tulungan tayo po ng Panginoon, 5 minutes na lang. Sabi din dito sa Pilipos chapter 2, marahil dalawang verse na lang po. Pilipos chapter 2 verse 12 to 13. Sabi dito ay ganito. Sa Pilipos chapter 2 verse 12 to 13. Ang sabi po dito ay ganito. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod nung magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. So sinasabi ng Apostol Pablo, kung gaano nyo pinapakita, minsan po kasi pagka may lingkod ng Panginoong Diyos, talagang nandoon yung ingat na ingat tayo sa galaw. Alala ko po ang Pastor Paul pagka dumadating dito, nung siya ay nabubuhay pa, talagang hindi ka makapagsalita ng talagang yung galaw pagka may lingkod ng Panginoon. Ang sabi doon, mga minamahal ko, paanong lagi ninyo akong sinusunod nung magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin ito ng may takot at paggalang sa Diyos. So sabi doon, sikapin natin ipamuhay yung kaligtasan na tanggap natin at gawin ng may takot sa Panginoon. So ang sabi dito, sikapin natin gawin. At sa 13, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Mismo ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng pagnanais. Lalo pagka nasa Panginoon ka na po. Yung mga bagay na gusto mong gawin nung dati ka pa, parang nawala ka ng interest. Yung nasa Panginoon ka na. Kasi sabi dito, ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Panginoon. So may takot at paggalang sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayanang masunod nyo ang kalooban niya. Mismo ang Panginoon din po. At huling verse na lang po, bago tayo magtapos at manalangin, sa Matthew chapter 5 verse 6. Ang sabi dito, Matthew chapter 5 verse 6. Sa English ko po babasahin. Sige, basahin ko muna sa Tagalog. Mapalad ang tao ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan siya ng Diyos na matupad iyon. So, mapalad daw yung taong ang hangad ay matupad yung kalooban ng Diyos. At pag pinag-usapan po natin ang kalooban ng Panginoon, madami po tayong dapat isang tabi. Kasama na po dun yung pansarili nating interest. Ayoko na pong palawakin dahil kulang na po ang ating oras. Pero babasahin ko po sa English translation, sa New King James. Ang sabi po dito ay, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Tutulungan tayo ng Panginoon na gawin yung nais niya para sa atin. Dahil sabi sa ating binasa sa Tito chapter 2 verse 12, ito ang magtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makmundong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ito, sabi doon, ang magtuturo sa atin. Ito po ay kung pag-aaralan natin sa salita, nagtuturo, ibig sabihin continually at presence, nagtuturo sa atin. Dahil sabi dun sa ating binabasa, unti-unti tayong binabago. At nawa po, palagi makitaan sa atin bilang lingkod ng Panginoong Diyos yung ating mga pinag-aaralan, yung ating mga sinasabi, at yung ating mga nababasa. Magkaroon po nawa ng
Ito bang tawag nun, magkaroon po naman ng epekto sa atin dahil yung totoo pong mananampalataya hindi nakikita sa galing ng pagsasalita, nakikita po iyon sa kanyang pamumuhay. Kaya wala na po tayong oras, pero maglalaan po tayo ng panalangin. Bigyan niyo po kami ng mga 3 minutes. Maglalaan po tayo ng panalangin kasi ang balita namin dyan, nakikita namin sa platform or sa social media na talagang matindi yung hagupit ng bagyo dyan sa Pilipinas. Bagamat yung pag-aaral natin marahil ay salungat sa mga pinagdadaanan natin ngayon, ngunit sikapin po natin na maipakita sa tao at higit sa lahat sa Diyos yung pagkakaiba natin, na tayo ay na-set apart na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at yung banal na Espiritu na sumasa atin para makatanggi tayo sa mga makamundong pagnanasa at makaiwas tayo sa ungodly things. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Tapos na po tayo pero mananalangin po tayo sa Panginoon. Panalangin nyo rin po kami, kayo pong mga nanonood dito sa lugar ng Taiwan, at kayo rin po ipapanalangin namin. Higit lalo po ipanalangin natin yung nasalanta ng bagyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Dinudulog ko po sa inyo ang lahat ng nanood sa amin sa platform na ito, Panginoon, at sa amin din dito sa Taiwan. Dalangin namin, Panginoon, iba yung kalakasan, kagaya ng aming inawit, anumang kalagayan, Panginoon. Sa inyo namin makakamtan ang tunay na kapayapaan. Dalangin ko, O Diyos, sa mga nakikinig na may pansariling problema, tulungan nyo nga po sila, Panginoon, na talagang makita sa buhay nila yung Panginoon, magtiwala sa inyo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, pinagpipray ko po ang lahat na narito at nakikinig, Panginoon, maging yung wala. Dalangin ko, Panginoon, sa lugar ng Pilipinas, Panginoon, na nagkakaroon, Panginoon, ng matinding sakuna. Dalangin ko, Panginoon, na kayo, Panginoon, na patuloy na kumilos at mag-ingat at magbigay ng kaligtasan sa kanila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng nasalanta ng bagyo, Panginoon, kagaya ng aming inawit, magkaroon sila, Panginoon, ng totoong kapayapaan sa inyo, Panginoon. At dinadalahin ko rin, Panginoon, yung mga hindi pa nakakakilala, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo sila, Panginoon, na makilala kayo sa pamamagitan ng mga ganito katinding sakuna. Dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy niyo silang ingatan at gabayan yung aming mga kapamilya sa Pilipinas, mga kapatid, Panginoon. Higit lalo, Panginoon, yung hindi pa nakakakilala sa inyo. Tulungan niyo po sila, Panginoon, at gabayan at ingatan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa platform na ito, na kahit hindi kami nagkikita, malaya kami makapanalangin sa bawat isa, malaya kami makadulog ng panalangin, makapag-request ng panalangin. Maraming salamat, O Diyos. Tulungan niyo po ang gawain ito. Magkaroon talaga kami ng paggalang sa platform na ito at respeto. Dalahin ko rin, Panginoon, yung dinadaos na youth fellowship, Panginoon, sa lugar ng Tainan, sa mga kapatid namin na kabataan dito sa Taiwan. Ubugin niyo sila, Panginoon, at makita nila, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpe-fellowship na yan, Panginoon, yung layunin niyo para sa kanila. Maraming salamat, O Diyos. Tulungan niyo kami mamuhay ng sang-ayon sa inyong kalooban, may banal na pagkatakot sa inyo, at gumawa kami ng kabutihan, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magbigay kalakasan sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Maikdi man yung oras namin, maikdi man yung aming pinag-aralan. Ngunit, Panginoon, kayo yung magbigay at mangusap sa aking mga kasama kung ano yung mensahe niyo para sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin tinataas ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, at tapos na po yung gawain.
God bless po sa bawat isa. At ito po yung mga kasama ko na nakipagpuyat sa amin dito sa lugar na ito. At purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa.